Sulit nga ba yung mga nabibili nating gulay pag umaakit tayo ng Baguio? Kagaya nung nakikita nyo, ito yung mga nakasupot na nabibili natin. Sa video na ito ay malalaman natin kung sulit ba yung halagang 120 na nabibili natin. Sa isang plastic na ito ay nakakuha ko ng green bell pepper, red bell pepper, carrots. Nakakuha din tayo dito ng isang pirasong sayote at saka isang pirasong repolyo. And then 3 pirasong bombok. Kaya ngayon ay itatry nating lutuin ito kung gaano ba karami ang kalalabasan pag naluto mo yung halagang 120 na naka-plastic na nabibili natin sa Baguio. So ito lahat yung laman ng plastic na binili natin. At ngayon naman hihiwain na nga natin itong ating mga binili. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa oras po na ito. Welcome po kayo sa Cook and Taste. Kung para sa akin, kung ako naman yung tatanungin, talagang parang sulit na nga itong ating binili. Kasi nga sa palengke, pag bumili tayo ng paisa-isa, baka naman hindi gumasya yung 120 natin. Pero syempre, lulutuin natin ito at titingnan natin kung talaga man sulit ba. Titingnan natin kung gaano karami ang maluluto nito sa ating kawali. Sa tingin ko nga ay marami itong maluluto kasi nga madami yung ating mga gulay. Kayo ba guys, pagka umaakit ba kayo ng Baguio, bumibili din ba kayo ng mga nakaplastic na ganitong gulay o kaya ay pumupunta mismo kayo doon sa mga taniman para mamili ng mga gulay na gusto nyo? So ganito siya karami, ito yung nahiwa ko and then umpisa na natin magluto. Basic na luto lang naman yung gagawin natin dito at wala naman tayong nabili ng mga mamahaling panahon dito. Umpisahan lang natin sa paggigisa nitong ating mga sibuyas. Bali isang pirasong sibuyas na pula lang yung aking hiniwa. Tapos nagpitpit lang ako ng mga 6 na butil na bawang at patuloy lang natin gisahin hanggang sa bumango na nga itong ating ginigisa. Shoutout pala sa lahat ng mga taga Baguio. Maraming salamat po. Nilagyan ko ito ng balon-balunan ng manok. Mga 4 na piraso lang yung aking hiniwa-hiwa na yan. Dahil sa medyo matigas nga yung balon-balunan, kailangan natin palambutin muna ito. So nilagyan ko lang muna ito ng paminta tapos lalagyan ko lang ito ng konting patis para magkaroon na lang muna ng lasa yung ating ginigisa. Dahil sa kailangan muna natin itong palambutin, lalagyan muna natin ito ng mga 1 cup na tubig. Tapos sa mahinang apoy, hayaan muna natin itong kumulo hanggang sa lumambot. Ngayon naman ay malambot na itong ating ginigisa. Ngayon naman isasama na natin yung mga atay at puso. Patuloy lang natin na lutuin ito hanggang sa maluto na nga yung atay at puso na nilagay natin. Tapos titimplahan lang natin ito. So maglalagay ako dito ng oyster sauce. Siguro mga 2 hanggang 3 kutsara to. Then diretso lang sa paghahalo, diretso lang tayo sa pagluluto hanggang sa maluto na nga yung atay at balon-balunan. Sa ilang minutong paghahalo nga ay mapapansin mo malambot na yung ating niluluto. So pwede na natin ilagay yung ating mga gulay. Nilagay ko lang muna yung mga carrots, yung sayote at saka yung beans. Kung mapapansin nyo, ilang piraso lang yung bituelas na kasama. Kapag malambot na yung mga sayote, ilagay mo na yung mga bell pepper. Sa kulay pa nga lang nito, parang Paskong-Pasko na, di ba? Patuloy lang tayo sa paghahalo at lagyan natin ng konting pampalasa. Sigurado namang masarap ang kalalabasan nito. Sa lasa ba naman ng atay at balon-balunan, panalong-panalo ka na. Lalagyan ko ito ng isang maliit na lata ng evaporated milk para mas creamy yung ating niluluto. So napakasarap naman talaga pag may gatas. Tapos masarap sa gulay yung medyo saucy yung dating, di ba? So lalagyan natin ito ng slurry. So ito nga ay cornstarch at water lang. Medyo malapot-lapot ng bahagya yung sabaw natin. Kasi nga lalagyan pa natin ito ng gulay at mababalanse na yung lapot niya pag inilagay natin itong mga gulay. Dahil nga ito ay magkakatas pa ng tubig. Kaya naman saktong-sakto lang yung consistency ng ating sarsa o yung sabaw. So medyo na-overcook pa nga ng bahagya yung aking gulay dahil nga naiwanan ko sandali. Pero para sa akin sulit na sulit yung 120 rito sa pagkakabili ng gulay nito. So maraming sa lahat ng sumuporta dyan. Maraming salamat po.